Gagamitin na ang siyam na EDCA sites sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa pagbibigay ng tulong sa mga apektado ng habagat. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Activated na ang mga EDCA sites para sa humanitarian assistance and disaster response o HADR operations sa mga apektado na nagpapatuloy pa ring pag-ulan dala ng hanging habagat. Magtutulungan ng mga tropa ng Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command sa paggamit ng siyam na EDCA sites sa Cagayan, Isabela, Nueva Ecija, Palawan, Cebu at Cagayan de Oro. Kasama ng Pangulo si Defense Secretary Gibo Teodoro sa US para sa isang official visit. Pero pareho silang nakatutok mula roon sa sitwasyon naman sa bansa. Dahil po ito'y panahon ng tag-ulan, patuloy po itong pag-uugnayan ng dalawang armed force ng Estados Unidos at ng Republika ng Pilipinas at ang iba pa po ang mga kaalyado natin na nasyon upang sa ganon makahatid po ng tulong sa mga nangangailangan at masagip po ang buhay ng mga nangangailangan. Nilinaw naman ng AFP na hindi kailangang magpaalam ng bansa sa paggamit ng EDCA sites na nasa mga base militar ng Pilipinas at dati na ring nagsilbing multi-purpose hub sa mga nagdaang kalamidad. We do not seek permission, but we are coordinating. All of the EDCA sites, kung kinakailangan magamit sila, they will be used for that. So they can be used as command and control hubs, they can be used as repacking areas for relief goods, or any other purpose that it may deem necessary to use these EDCA sites. Sa ngayon ay dineploy na ng AFP ang iba pa nitong asset para tumulong sa mga apektado ng bagyo. Ang Philippine Army patuloy ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para sa agarang paghahatid ng relief items, gayon din sa road clearing operations at pagsasagawa ng damage assessment. Ang ilang sundalo naman ng Philippine Air Force tumulong sa repacking ng relief packs sa DSWD warehouses at paghahatid ito sa mga evacuation center. Ginamit din ng mga military trucks para naman magbigay ng libreng sakay sa mga stranded na commuter dahil sa matinding pagbaha. Sabi ng AFP, may higit 1,000 pang disaster response team ang naka-standby at 12,000 tauhan sakaling kailanganin habang nakahanda rin ang kanilang land, sea at air asset. HADR is in an interagency effort, no? That's why we are utilizing and maximizing itong mga assets natin, no? Because we want to deliver a timely and efficient na disaster response sa ating mga kababayan. Samantala, nakatutok rin ng AFP sa lagay ng mga tropang nakadeploy sa West Philippine Sea na apektado rin ng masamang panahon. Nasa maayos naman daw ang kanilang kalagayan at may sapat na supply ng pangailangan. The sea has been rough, the winds have been above normal, but the overall condition of the troops, to include those on BRP Sierra Madre, they are safe and they are secured. The supplies are designed to last more than the next story that is scheduled. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.